In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Magandang umaga sa ating lahat, saan man panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Glory to you, Lord Jesus Christ. Nang suguin ng mga Hudyo sa Jerusalem ang isang saserdote at Levita upang itanong kung sino siya. Sinabi ni Juan ang katotohanan. Sinabi niyang hindi siya ang Mesiyas. Kung gano'y, sino ka? Tanong nila, ikaw ba si Elias? Hindi po, tugon niya. Ikaw ba ang propetang hinihintay namin? Sumagot siya, hindi po. Sino ka kung gayon? Tanong nila ulit. Sabihin mo sa amin para masabi namin sa mga nagsugo sa amin. Ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili? Sumagot si Juan, ako ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Ang propeta Isaias ang may sabi nito. Ang mga nagtanong ay sugo ng mga Pariseo. Muli nilang tinanong si Juan, bakit ka nagbibinyag? Hindi pala naman ikaw ang Mesiyas, ni si Elias, ni ang propeta. Sumagot siya, ako'y nagbibinyag sa tubig, ngunit nasa gitna ninyo ang isang hindi ninyo nakikilala. Siya ang susunod sa akin, subalit hindi ako karapat-dapat magkalagman lamang ng tali ng kanyang panyapak. Ito'y nangyari sa Betania, sa ibayo ng Jordan na pinagbibinyagan ni Juan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko sa unang pagbasa sa Juan at sa pagunita kina dakilang San Basilio at San Gregorio Nacianceno, mga obispo at panta ng simbahan. Ang Ebanghelyo ngayon ay nagbibigay sa atin ng halimbawa ng kababaang loob ni San Bautista, ni San Juan Bautista. Sa kabila ng kanyang katanyagan bilang propeta at tagapagbinyag, malinaw niyang ipinaalam na hindi siya ang Mesiyas, kundi isang tagapagbibigay daan para sa Panginoon. Ang kanyang tugon, ako ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Ay paalala sa atin na ang ating layunin ay maglingkod at maghanda ng daan para sa Diyos sa buhay ng iba. Bilang mga Romano Katoliko, tinatawag din tayo na maging tulad ni Juan Bautista. Magpakumbaba, malinaw sa ating misyon, at laging itinuturo si Kristo bilang sentro ng ating pananampalataya. Ang ating mga gawain tulad ng pagbibigay ng sakramento, pagkakawang gawa, at pag-evangelize ay hindi dapat maging tungkol sa atin, kundi tungkol sa Diyos. Ang paalala ni San Juan sa unang pagbasa ay malinaw. Ang tunay na pananampalataya ay ang pagkilala kay Jesus bilang anak ng Diyos. Binabalaan tayo laban sa mga huwad na aral at hinihimok
na manatili sa katuruan ng ating pananampalataya. Sa pananatili kay Kristo, mayroon tayong katiyakan ng buhay na walang hanggan. Ang mensaheng ito ay mahalaga sa ating panahon kung saan maraming nakakalitong katuruan ang nagkalat bilang mga mananampalataya. Kailangan natin magsikap na palalimin ang ating kaalaman sa ating pananampalataya upang masigurong hindi tayo maligaw. Paggunita kina dakilang San Basilio at San Gregorio Nacianceno, ang mga obispong ito ay huwaran ng karunungan at kabanalan. Sa kabila ng mga hamon ng kanilang panahon, nanindigan sila sa katuruan ng simbahan at ipinalaganap ang tamang pananampalataya. Ang kanilang halimbawa ay nagbibigay inspirasyon sa atin na maging matatag sa harap ng mga pagsubok sa ating pananampalataya. Manalangin tayo para sa buong sangkatauhan. Aming Diyos na makapangyarihan, salamat sa mga halimbawa ng kababaang loob ni San Juan Bautista, sa katapatan ni San Basilio, at sa karunungan ni San Gregorio Nacianceno. Tulungan mo kaming maging tagapagbigay daan ng iyong liwanag sa mundong ito. Naway manatili kaming tapat sa iyong salita at patuloy na maglingkod sa aming kapwa. Ipakalob mo ang kapayapaan, pagkakaisa, at pag-asa sa buong sangkatauhan. Amen. Sa muli, hinikayat ko ang lahat, Katoliko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang mensahe ng Ebanghelyong ito kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan, o anumang aspeto ng ating buhay. Bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama natin pagnilayan at pahalagahan ang habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapahayag ni Jesus sa Ebanghelyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!